Noong October 14, 2025, Martes, madaling araw, lumipad paalis ang flight PR2950 galing sa Zamboanga International Airport. Pero makalipas ang 15 minutos ay nag-declare ito ng emergency dahil nagkaproblema ang isa sa mga makina nito. Sa awa ng Diyos, ligtas itong nakapag-landing at nakabalik sa Zamboanga International Airport. Ayon sa media at sa official report, bird strike daw ang nangyari o may sumabit na ibon sa makina kaya nasira. Bukod doon, wala nang iba pang detalyeng inilabas. Walang may alam kung ano ba talaga ang nangyari sa misteryosong flight na ito. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa flight na ito? At ano ba ang totoong nakita nila sa makina ng eroplano? Ito ang storya ng isang flight attendant sa atin ngayong gabi mga buddies. Sulat niya, lagi po ako nakikinig sa inyo Ate Nix at Kuya Steve. Lalo na kapag nasa long haul flights ako. Sana mabasa niyo din ang nakakatakot kong storya. Ako po si Patricia Jan Gaba, pati ang palayaw ko at taga Baliwag, Bulacan, 29 years old. Kadalasan, international ang flights ko pero minsan nagdo-domestic din. At noong October 14, 2025, hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Kaya ngayon, hindi na po ako bumabiyahe kapag pa Zamboanga ang flight. Pero bakit nga ba ako takot? Sa umpisa, normal naman po ang lahat sa flight na yon. May 180 passengers kami at sakto nakapag-board naman ng lahat by 6 a.m. Walo kami sa crew kasama ang mga piloto at by 6:35 a.m. nag-take off na kami. Papuntang Maynila ang flight na ito. Maayos naman ang take off. Pero biglang may pagsabog sa right engine habang paakyat kami. Pero sinabihan namin kagad na kumalma sila. Agad namang nagsalita sa speaker si Captain na kaya pa naman daw bumalik sa airport kaya everyone should remain seated and calm. Dapat naka-seatbelt pa rin. Maraming nagdasal at akala nila ay katapusan na nila. Tiwala naman ako sa kapitan at sa Diyos. Gumagana naman ang isa pang makina. At matapos ang ilang minuto, nakapag-safe landing kami at nakabalik ng Zamboanga International Airport. Pinalipat naman namin ng eroplano ang mga pasahero. Sakto naman na may isa pang Airbus A320 na nasa airport that time. Maayos naman silang nakalipat at by 8 a.m. natuloy na silang mag-take off pabalik ng Manila. Ngunit ako, naiwan ako sa airport. Bukas pa daw kasi ang dating ng airline inspector namin para imbestigahan ang nangyari sa makina. Kaya nakiusap muna ang boss ko na ako muna ang mag-oversee ng investigation na gagawin ng aircraft maintenance technician. Bago pa siya dumating, sabi ni Captain sa akin, malamang baka bird strike daw ang nangyari sa amin. Ito ang pagtama ng ibon sa makina ng eroplano. Although ito ang initial assessment ni Captain, kailangan pa rin ng official investigation para ma-rule out kung baka terrorist attack ito or baka engine malfunction. Pagsapit ng 8:30 a.m., dumating naman ang technician na si Gabriel Arameda, ibang palayaw niya. Matagal din niyang chinek ang makina kasama ang isa pang assistant niya. Halos 2 oras ako nagantay. Nang matapos sila, tinawagan nila ako at ramdam ko ang takot sa kanilang mata. Parang gulat na gulat sila. Ano kaya ang nadiskubre nila? Sa tabi ng makina, may tarpaulin na nakatakip sa sahig. Malaki ito para maging ibon. Halos parang kasing laki ng tao. Kinabahan ako. Sabi nito sa akin, Ma'am Patty, tama naman po si Kapitan sa assessment niya. Bird strike nga ang cause ng engine malfunction. Ngunit ang ibon na nakita namin ay malaki. Halos kasing laki ng isang tao. Nawala ang takot ko nang sinabi niya ito. Kala ko kasi ang nakataklob ng tarpaulin ay isang bangkay ng tao. Buti na lang pala ibon lang. Dagdag pa ni Gabe, yun nga lang, hindi na makita ang katawan nito kundi pakpak na lang. Kakaiba rin ng ibon na ito dahil ang pakpak nito ay walang balahibo. Di namin alam kung dahil ba sa pagsabit kaya nakalbo ito. Sa unang tingin mo nga, parang kamukha ng pakpak ng paniki ito. Kaya naguguluhan kami. Sagot ko naman kay Gabe, ayos lang yan. Hindi naman kasi tayo eksperto sa mga ibon. Magpapahanap na lang tayo ng eksperto sa mga ito, isang ornithologist. Papasama na lang namin sa flight ng investigator bukas.
Tiyak, may sagot yon sa misteryosong ibon na ito. Pagkatapos nito, paalis na sana ako at tatawagan ng boss ko tungkol sa resulta ng investigation. Ngunit tinawag ako pabalik ni Gabe. Sigaw nito, "Ma'am, hindi pa po tayo tapos. May isang bagay pa po. May nawawalang pasahero po ba sa flight niyo?" Napalingon ako at takang-taka sa sinabi ni Gabe. "Bakit kami mawawalan ng pasahero?" Sagot ko. "Tama naman ang bilang namin kanina. 180 passengers ang nasa passenger manifest. Walang kulang." Bigla namang umupo si Gabe sa may tarpaulin at biglang tinanggal ang tarpaulin. Napaatras ako sa nakita ko. Gulat na gulat. Hinawakan ko ng mahigpit si Gabe at hinampas ito. Sabi ko, "Sana naman nagsabi ka muna bago mo pinakita." Sagot naman nito, "Pasensya na ma'am, pero yan po ang nakita namin sa makina kasama ang pakpak ng ibon." Mahirap i-describe ang aking nakita pero pira-pirasong parte ito ng katawan ng isang babae. Lasog-lasog, parang kinatay sa maliliit na piraso. Hindi mo na makilala ang muka. Mahaba ang buhok nito at mistisa. Halos masuka ako sa nakita ko. First time kong nakakita ng bangkay. Tapos ganito pa. Nag-usap pa kami ni Gabe pati ng assistant niya. Inisip namin kung ano ang possibilities na may isang babae na sumapit sa makina ng eroplano. Una naming naisip, baka ground crew ito. Pero malabo naman yon kasi mid-air nag-malfunction ang makina. At kung pasahero ito, paano siya nakalabas sa eroplano? At tama naman ang bilang ko. Walang nawawala. Posible bang may babaeng hindi pasahero na sumabit sa landing gears ng eroplano? Ang daming possibilities, pero it defies all logic and common sense. Matapos ang isang oras na diskusyon, nag-decide na lang kami na dadalhin ni Gabe ang bangkay ng ibon at ng misteryosong babae sa City Health Office. Kakilala niya daw ang embalsamador doon. At mas maiimbestigahan ang bangkay. Sabi ko naman kay Gabe, check ko uli ang CCTV ng airport para tingnan ang boarding kaninang umaga. Kung 180 passengers talaga ang sumakay. Hindi ko talaga maisip na papaano makakalabas ang babae sa flight namin. Pero mas maigi nang makasigurado. Kaya ginawa ko ito. Nagpatulong din ako sa staff ng CAAP dahil sobrang tagal kong gagawin ko itong mag-isa. Matapos ang 2 oras, natapos din kami. At kaya ng inaasahan ko, tama naman ang bilang. 180 passengers ang sumakay sa initial flight at sa nilipatang flight din nila, pareho, 180 pa rin sila. Inisa-isa din namin ang muka pati ang damit. Wala sa mga pasahero namin ang babaeng nasa makina. Kumain muna ako nang matapos ito. Gutom na ako dahil napakaraming nangyari. Pero habang kumakain, hindi mawala sa isip ko kung sino ang babaeng yon. Pati na rin ang malaking ibon. Napaka-weird ng kasong ito. Dapat, ang airline investigator ang nakatoka dito at hindi ako. Kakaloka. Kinahapunan, dumiretso ako sa City Morgue para i-check si Gabe at ang embalsamador. Sana good news naman, para malinawan ang misteryong ito. Pagkabukas ko ng pinto ng morgue, nakita ko lang nakaratay ang bangkay ng ibon at ng babae. Pero ang mukha ng embalsamador at ni Gabe ay seryoso. Sabi nila, takang-taka pa rin sila sa mga bangkay na ito. Tiningnan ko ang mga bangkay at medyo mas maayos ng itsura nila. Ang ginawa kasi ng embalsamador na si Mang Chris ay inayos niya ang mga pira-pirasong laman. Akala mo jigsaw puzzle lang. Pero kahit ganito na, takot pa rin ako. Ngayon lang ako nakakita ng laman ng tao at ng patay. Sabi ko kay Mang Chris at Gabe, na-check ko ng CCTV sa airport at wala sa mga pasahero ang babaeng yan. Kaya mas lalo silang naguluhan sa sinabi ko. Hindi sila nagsalita at nakatitig pa rin sa mga bangkay. Sabi ko naman kay Mang Chris at Gabe, kayo ba? May progress kayo sa investigation nyo sa mga katawan? Pero hindi pa rin sila nagsalita hanggang sa nainis na ako. Hoy Gabe, ano na? Sagot nito, pasensya naman Patty. Hindi pa rin namin ma-identify kung sino siya. Kahit mas malinaw na ngayon ang kanyang katawan at muka. Krinos-check din namin sa mga pulis kung may nawawala bang babae ng mga nakarang araw. Pero wala rin daw. Baka dayo ang babaeng ito sa Zamboanga.
Tila mas maraming tanong kaysa sa kasagutan ang nakuha ko sa sinabi ni Gabe. Pero habang tinititigan ko ang babae, may napansin ako at dito na ako napasigaw. Teka, bakit nawawala ang balakang at paa nito? Sagot ni Mang Chris, relax lang po kayo ma'am. Yan nga po ang sasabihin ko sa inyo. Baka sa sobrang lakas ng makina ng eroplano, naputol ang katawan nito. Pero ang pinagtataka ko lang bilang embalsamador, dapat may natirang konting laman ng hita o paas sa makina. Pero ni isa wala akong nakita. Mas lalo naman akong naguluhan sa sinabi ni Mang Chris. Pero di ko na ito masyadong inisip pa dahil naawa ako sa sinapit ng babae. Kahit hindi namin siya kilala, kawawa naman ang pamilya nito at ganito lang ang ibuburol nila. Dagdag pa ni Mang Chris, tsaka po ma'am, ang pakpak na natira na ito ay masasabi kong hindi galing sa ibon, kundi sa isang paniki. Paniki? Ganito kalaki? Halos kasing laki ng tao? Sagot ni Mang Chris. Opo ma'am, kahit hindi ako isang vet, marami na rin akong nakitang bangkay ng mga hayop. At tsaka ko, sa paniki yan. Mas naging misteryoso tuloy ang kasong ito dahil sa mga sinabi niya. Nakakaloka talaga. Sabi ko na lang kay Gabe, sige, ganito na lang gawin natin. Magko-coordinate tayo sa PNP, missing person case na lang itong babae. Bahala na sila dito. At sa pakpak ng paniki o ibon na yan, antayin na lang natin ang ornithologist na kasama ng airline investigator bukas para malaman natin talaga kung anong klase ang hayop na yan. Sagot naman sa akin ni Gabe, Ma'am Patty, sure po ba kayo? Kasi feeling po namin ay walang naghahanap sa babaeng ito. Bakit naman? Sagot ko. Sagot ni Mang Chris, Ma'am, hindi po ba obvious kung anong nilalang ito? Sagot ko naman, ano bang sinasabi mo? Sabi ni Chris, manananggal po ito ma'am. Kita nyo, walang iba bang parte ng katawan at may pakpak ng paniki. Ang pakpak na yan ay galing sa kanya. Gusto sanang matawa. Sa panahon ngayon, meron pa bang naniniwala sa manananggal? Pero habang tinititigan ko ang bangkay at ang pakpak, unti-unti na akong napapaniwala. At nang muli kong tiningnan ang kabuuan ng nasa harapan ko, napaatras ako at napaluhod. Agad naman akong sinalo ni Gabe. Sabi nito sa akin, huwag po kayong matakot ma'am. Patay na yan, 'di ba? Matagal akong natahimik at pilit inaabsorb ang mga sinasabi nila. Ang dami naming iniisip na possibilities kung bakit sumabit ang katawan ng babae. Pero kahit ano pa ang mga iyon, it defies all logic eh. Pero kung maniniwala ka naman na manananggal siya at sumabit ito habang take off, parang mukhang mas may posibilidad. Teka, hindi ako nag-aral para lang maniwala sa manananggal no? Hindi yan totoo. Kaya ang sabi ko na lang kay Gabe, I don't know kung manananggal talaga yan pero just do what I say. Tawagan niyo ang PNP at i-file ang missing person na report. Sila nang bahala dyan. Agad namang tinawagan ni Gabe ang PNP. Matagal din silang nag-usap sa telepono. At nang matapos silang mag-usap, sabi nito sa akin, Ma'am, bukas na daw ng umaga nila ito may imbestigahan, 8 a.m. Halos lahat ng resources daw nila kasi ay nasa Lantawan. Sagot ko, hindi ba priority ang kaso na ito sa kanila? Sagot niya, may nakita daw kasing bangkay sa may tabi ng kalsada at nawawala daw ang kalahating katawan nito. Hita at paa na lang daw ang naiwan. Nagkatitigan kaming tatlo. Dagdag pa ni Mang Chris, sabi sa inyo ma'am, manananggal talaga ito. Malamang, yung nakita nila ay ang kalahating parte ng katawan nitong babaeng ito. Ay, ayoko talagang maniwala kahit sobrang obvious na isang manananggal ito. Sabi ko na lang sa kanila, basta, bukas na natin ito malalaman. Antayin natin ang mga pulis pati na rin ang mga investigador ng airline bukas. Umuwi na kaming tatlo matapos yon at iniwan ang bangkay sa morgue. Pagkabalik ko sa hotel, nagtanong na ang boss ko sa update ng investigasyon. Sinabi ko na lang sa kanya na bird strike ito dahil naniniwala pa rin ako na pagdating ng mga pulis bukas, pati na ng ornithologist, mapapatunayan na bangkay ng isang tao yan.
Kahit pagod na ako dahil sa mga nangyari ng araw na yun, nilabas ko pa rin ang rosary ko at nagdasal bago matulog. Ayoko man aminin, pero natatakot ako. Bago pumikit, tumingin muna ako sa bintana. Baka mamaya ay may mga kasama itong manananggal na 'to. Hindi ko alam kung napapraning na ba ako, pero hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Pagsapit ng umaga, October 15, 2025, ilang minuto bago mag-8, nag-aantay na ako sa labas ng City Health Office. Kasama ko si Mang Chris at Gabe. At maya-maya pa, dumating na rin ang mga pulis, pati na ang airline investigator na si Mr. Lopez at Dr. Guzman, ang ornithologist. Meron ding sumama na opisyal na taga-kaap. Nakalimutan ko lang ang pangalan niya. Sabay-sabay kaming pumunta sa morgue. At pagkabukas ng pinto, nagtaka ang lahat dahil nawawala ang katawan. Sabi ko, nasaan ang bangkay? May nagnakaw ba nito? Sabi naman ni Mang Chris, wala pong nagnakaw, ma'am. Lumapit siya at tiningnan ng mabuti kung nasaan nakaratay ang bangkay kahapon. At tinuro niya ang parang, abo? Sabi nito sa amin, ganyan po ma'am ang nangyayari sa manananggal kapag hindi nakabalik sa kanyang katawan. Nagiging abo. Sagot naman ng mga pulis. Ganon din daw ang nangyari sa kalahating katawan na nakita nila sa lantawan. Hindi maipaliwanag kahit ng mga taga-Soko kung bakit at paano naging abo ito. Sagot naman ni Mr. Lopez, there is no such thing as manananggal. Nakigatong naman si Dr. Guzman, pati ang opisyal ng kaap. Ayaw maniwala. At nagtalo-talo na sila tungkol rito, kung manananggal nga talaga o hindi. Ayoko nang makisawsaw pa dahil tapos na rin ang trabaho ko. Hindi ko na problema yan. Kaya umalis na ako at sumakay sa next flight pabalik ng Maynila. Inantay ko na lang ang official press release ng kaap pati ng airline namin tungkol dito. At nakita ko na lang sa news na bird strike ang iniulat nila. Wala nang iba pang detalye. Kahit ganun ang official statement, alam ko sa sarili ko kung ano ang nakita ko. Ang mahirap lang para kina Mang Chris at Gabe, hindi nila mapapatunayan na ang bangkay ng inaakala nilang babae ay isang ang manananggal. Dahil ngayon, abo na lang ito. Kaya ayon, bird strike na lang sinabi sa official press release. Simula noon, hindi na ako masyado nagjo-duty sa domestic. Okay na sa akin ang mga international flights kahit nakakapagod. Dahil may mga bagay talaga dito sa atin na hindi natin maipaliwanag.